Hello mga ka-newbie, I'm Noel de la Sena and welcome to my channel. Before we proceed to this video, don't forget to subscribe and press the bell button icon to get updated video tutorial. In this video, I will teach you how to create online attendance using Google Sheets. There are many application software in the market you can choose from. There are Microsoft Excel, Google Form, and many more. But through Google Sheets, I will show you how to set up online attendance as easy as 1, 2, 3. Now, let's start. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. In this time of pandemya, kailangan nating mga teachers ang online attendance para sa ating mga estudyante. Una, open po natin ang ating Google Chrome. At dito sa Google Chrome, makikita nyo po itong tatlong dotted. That is our Google application. Reminder ko lang po, bago po kayo pumasok dyan, mag-sign in po muna kayo sa inyong mga Gmail account or sa inyong mga email. Kung para makipansin nyo, dito sa kabila, makikita nyo po rito ang aking mukha kasi naka-sign in na po ako. Then, after po nyan, click nyo lang po itong Google Apps. Then, i-click nyo po itong Google Sheets. Okay, that is a Google Sheets. Okay, so ito po, dito sa una, makikita nyo itong plus. This is our blank. Okay, if you want to create a new blank spreadsheets. So, gaya rin po ito ng ating Excel. Okay, na nakasanayan na. Pag kinlik nyo po yan, so blank sheets po siya. Mayroon din po siyang Google column. Mayroon din po tayong rows, my tools, so on and so forth. No? Balik po ako doon sa menu niya ng sheets. Okay, so kung mapapansin nyo, dito sa tabi ng blank spreadsheets, may kita nyo may nakasulat na attendance. So ito ang gagamitin po natin. So this template is kung paan ginawa ito ng Google Sheets para gamitin natin in our attendance. So, naka-ready-made na po siya. So, bago ko sa inyo turo yung mga setup niya, pakita ko muna sa inyo ito, attendance sheets niya. Okay? So, dito sa first column, dito po natin isusulat ang numbering ng student. So, ilagay po natin 1. Okay? Then, kung nilagay po natin ang 1, tapos kinapi-paste po natin, so idadrag ko lang yan, kung mapapansin nyo, puro 1 lang po siya. Okay, so i-control Z ko po ulit. Dapat, ang gagawin nyo po, mag-press po muna kayo ng 1, lagyan nyo ng 1, tapos yung number 2. Dapat dalawa po siya, para alam ng commands, no, na nagna-numbering ka. Kasi pag isang number lang po, ang gagawin po niya, isang number lang po kukopyahin niya. So, pag dalawang number, may numbering ka, 1, then followed by 2, ibig sabihin, nagfa-follow yung numbering mo. Okay, so i-highlight ko po yung 1 at saka 2, tapos i-drag ko na po siya pababa, at mapapansin nyo, continuous numbering na po siya. Okay, so dito sa column B, ilalagay po natin dito ang student name. So, nilagay ko lang po muna student name kasi iba-iba po. Then, kung masyadong maiksi po siya, i-drag nyo lang po ito para mag-adjust. Okay? So, dito sa susunod, sa column C, kung mapapansin nyo, 9-4 Monday. So, pag kinlik nyo po yan, makikita nyo po dito sa command niya is year 2000. Okay? So, 9-4-2000. So, palitan po natin na 2020. Mag-i-start po tayo ng September. Sabihin na natin, September 1, 2020. Pag in-enter nyo po siya, kung mapapansin nyo, nagbago na rin po ang date. Okay? So, dahil year 2000 itong iba, i-adjust po natin siya. I-click nyo po yan. Then, kita nyo itong dot na ito. I-click nyo po siya. Drag nyo tapos hanggang doon sa dulo at magbabago na po lahat. So, nung nabago siya, mapapansin nyo sa baba, magbabago din po yan. Okay? So, yan po. Sabi niya po dito sa taas, may note po siya. Enter P for present, L for late, E for excuse, absence, U for unexcused absence. Okay? Then, sabi niya dito, use the attendance key tab to customize. Kung gusto niyo i-customize ito, punta po kayo dito sa attendance key.
click nyo lang po at pwede nyo palitan itong mga to. Kung gusto nyo burahin, okay rin lang po. Kung gusto nyo siyang palitan, okay rin ho. Okay, so yan po ang attendance key natin para dito. So for example, ito nung September 2, si student number 1, na excuse po siya, absent. So E. Tapos, si student number 2, present. Na late naman tong si 3. At saka, still, unexcused absent si student number 4. Now, sir, bakit po ito hanggang 20 lang? Okay, so, dadagdagan natin siya mamaya. Isi-set up natin. Turo ko po sa inyo. Then, pagdating po dito sa dulo, mapapansin nyo, magto-total na po siya. Nag-total na po automatic kung ilang late niya, ilan yung excuse absence niya, ilan yung unexcused absent. Okay, so halimbawa, itong si student number 1, para mapakita ko po sa inyo, may late po siyang isa. So, lagyan po natin dito na late, L. Mapapansin nyo, nagbago ang late. Nalagyan. So, tapos dito, sabihin natin, Wednesday, nag-unexcuse siya, U. Pag in-enter ko po siya, pansinin nyo, 0 to. Pag in-enter ko, nagkaroon ng 1. So, lahat ng U, lalagyan ko ng U ha, para mapakita ko po sa inyo. Yan, U, U, U. Okay, so, lahat po yan nagtototal doon. Now, next. Paano po, sir, pag kulang po yung date, i-a-adjust po natin siya, dadagdagan. Okay. So, ang gagawin po nyo, mag-highlight po, gaya po ng Excel, i-highlight po ako. Sorry, okay, nag-move kasi siya. Okay, i-highlight ko po yung column. Yan. Then, right-click, insert to right. Okay, hindi ako mag-i-insert sa left, but to right, kasi dudugtungan ko eh. So, insert to right. Then, punta po ako doon. At pansinin niyo po Okay, so ang gagawin niyo lang po, i-highlight niyo lang po ito. Then, i-drag niyo lang po, papunta doon sa dulo. At, mayroon na po siyang date. Ganun din po itong nasa baba. Lalagyan niya na po siya, lalagyan niya na po ng day din. Okay? So, automatic na po siya. Hindi na po kayo magpapakirap. Every time na magdagdag kayo, i-copy nyo lang yung mga nauna at malalagyan na po siya. Then, kung paano sir, yung formula niya, same din po. Automatic na rin po siya. Pag nilagyan natin ng U, so 4 na yan lagyan ko ng U. Pag in-enter ko, naging 5 na. Itong nagdagdag tayo dito, lagyan ko pa siya ng late. Okay? So, nadagdagan din. So, letter E, nadagdagan din. So, hindi na po tayo mahihirapan. Okay, so for example naman, magpiprint po tayo. Pag kinontrol P nyo po siya, ito po ang kagandahan dito. Nakasize po siya sa short. Ito po, letter size 8.5 by 11 ang size. That is short. So, nakaayos po siya sa short. Paano sir, pag gusto ko siyang ilong? So, i-click nyo lang po itong size, then customize natin. So, long is 8.5 by 13. So, palitan ko lang po. So, 8.5 by 13. Okay? So, pag in-enter ko po siya, i-a-adjust niya na po yan sa buong size ng long. No? Then, pag gusto niyo siyang lagyan ng page number para hindi po paulit-ulit, mayroon po tayong headers and footers. So, i-click niyo lang po yan. Tapos, lagyan niyo po siya ng page number. And automatic po, pansinin nyo dito sa baba, mayroon na page number 1. Pag may number 2 kayo, dahil sa sobrang haba ng estudyante nyo, sobrang dami, mayroon pong lalabas dyan 2. Pag tinanggal ko po yan, pansinin nyo, mawawala rin po yon. Okay? So, yan po ang, kung gusto nyo ring lagyan ng current time and date, pwede rin po. Ando dun siya sa kabila. Okay? Current time. Dyan din po. Or hindi na. No? Nasa sa inyo po yan. Okay? Ganyan lang po kadali si Google Sheets. Mas maganda nga lang po sa kanya kasi hindi na po tayo nagpapakahirap mag-adjust ng sizes na i-fit po natin siya. Siya na po automatic mag-fit dun sa width niya. Okay? Now, balik po ako doon. Tuturuan ko na po kayo paano mag-adjust o mag-set up ng mga headings nyo. Okay? So, dahil dito ako sa una maglalagay, so, i-highlight ko po. Okay? So, hanggang dito sa 8. Okay, so right-click, insert above, dahil sa taas ako magdadagdag.
kung mapapansin nyo, maliliit. Kasi yung size po ng row natin, maliit. So, i-adjust po natin siya. I-right click nyo rin po ulit. Then, dito po sa baba, resize row. So, i-click nyo po yan. Palitan ko po siya ng 25, sabihin natin. Okay, then click OK. So, ayan, nag-adjust na po siya. Then, next step, kulayan, yung kulay po niya, mapapansin nyo, hanggang doon may kulay. So, i-highlight ko po siya. Yung color po, gagawin ko siyang white. Okay. So, yan. Na? Then, after po niyan, dito po ako maglalagay sa C. Ang heading ko po ay Republic of the Philippines. Now, kung mapapansin nyo, walang kulay. May kulay siya, pero light masyado. So, palitan ko po siya ulit. So, i-highlight ko po siya. Para lahat po na cell magbabago po. Then, right-click, black. Oh, sorry. Hindi background. That is background. Ito ang text natin. Text color. Then, black. Okay. So, background color yung nabago ko. Okay. So, Republic of the Philippines. Region 1. Dahil nasa Region 1 po ako. School. Division. Office 1. Pangasinan. Dahil nasa Division of Pangasinan po ako. Next is name of school. Sabihin natin, sulat ko, Binmalay School of Fisheries. Then, Binmalay, Pangasinan. Okay, so yan po. Now, isi-center ko po siya dito. Para makita nyo po, i-scroll ko lang siya. Paliitin ko lang. Para makita nyo siya. Okay, so, next, i-highlight ko po siya. Okay, hanggang doon sa dulo. Tapos, para po siya ma-center, punta po tayo dito sa format. Okay? So, merge cell at saka merge all. Para mag-merge po siya sa gitna. Tapos, i-center po natin dito. Yan. Okay? Kasi kung ito lang, i-center ko po siya, kung mapapansin nyo, magsi-center lang po siya within that cell. Dapat, i-highlight nyo po siya hanggang dun sa dulo. Para buong cell na yan, ay una nyong gagawin ay i-merge nyo po siya, merge all cell, i-merge po niya, at isi-center niya. So, gawin nyo lang po, same process, hanggang ma-center nyo lang po ang lahat ng column nyo, at saka lahat ng row nyo. Okay? So, center ko na siya para pag kinlik ko po ito, merge all, and after po nyan, ganun din po sa ating Excel, mayroon din po tayong merging para naisi-center po natin. So, parehas lang po yun. Dito na lang sa ating Google Sheets ay wala po siya, doon nyo po ilalagay sa format at i-click nyo po ang merge all. Now, papalitan po natin i-format po natin siya. So, School Division Office, ibobold ko po. Tapos, sabihin natin isa size 12 ko po lahat. So, size 12. Now, the name of school, bobold ko. Siyempre, mas malaki po ang school. Okay, so, then yan. Tapos, tanggalin ko lang po yung italics kasi naka-italic siya. Okay, so, then after that, lagyan ko dito. Then, highlight ko. Then, merge. Cell all. Tapos, center ko siya. Ang isusulat ko po is attendance sheet. Okay, so, lagyan ko siya ng section. Sabihin natin, for what month? Sabihin natin, attendance sheets of the month of September 2020. Okay? Then, sa pinakababa, i-highlight po natin ulit. Ang ilalagay ko po doon ay kung anong section niya. I-bold section. So, center. Then, format, merge, all. Then, lalagay ko po ang
ating section and grade level. So, let's say, dahil ang tinuturuan ko is senior high school, so 12 ICT-A. Enter. So, yan po. Then, highlight ko po siya ulit. Tatanggalin ko yung italics. Ibo-bold ko po siya. Adjust ko po yung size into 18 para medyo malaki. Yan. So, pag medyo masikip, adjust nyo lang po para medyo lumuwang. Okay. So, hanggang makontento po kayo. Okay, now, mayroon na po tayong heading. Okay, now, ang gagawin po natin, itingnan natin sa preview, pag pinrint po niya. Ayan. So, kung mapapansin nyo, kasya na po siya at nagkaroon po ako ng page 2 na. Nag-adjust na po siya. Ano ho? So, balik pa ko ulit. Mayroon pa. Ang last po natin na gagawin, ipapakita ko po sa inyo. Dito. Paano natin siya para hindi, although ginawa na po ng Google Sheets, may kulay na po itong mga column, row natin. So, hindi na po kayo malilito kung mapapansin nyo sa row 12. Sa student number 1, may background color na po siya na light gray. Background din po ang kulay ng 14, row 14 para white, para magkaiba po siya, may contrast. Pero iba pa rin po yung lagyan natin siya ng borderline. So ang gagawin niyo lang po paglagyan ng borderline, highlight niyo lang po siya, gaya po ng ginagawa natin sa Excel. Then after po niyan, i-click niyo lang po itong borders and border all. Ayan. So, kung mapapansin nyo, nagkaroon na po siya ng borders. Na pag pinrint po natin siya, Control P, mapapansin nyo may border na po siya. Bukod po sa may border line, mayroon din po siyang color identification. Okay po? So, that's it mga ka-newbie. Diyan po nagtatapos ang ating discussion in how to create online attendance using or with Google Sheets. Maraming salamat po. Kung mayroon po kayong mga gustong suggest na ituturo ko sa inyo, just comment below. Okay po? And maraming salamat po pala sa lahat ng patuloy na nanonood at nakikinig sa akin. And maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. That's it mga ka-newbie. Sana may naibahagi na naman ako sa inyo na bagong kaalaman para sa mga susunod na video tutorial ko. Mag-subscribe to this channel and press the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comments, suggestions, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.